totoo. Oh, na 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 na. Kung ika'y nag-iisa at walang makausap, at wala nang ibang masasandalan, narito ako, handang dumamay sa'yo. Oh, at kung kailangan mo ng mahihingahan, at wala nang ibang matatakbuhan, narito ako. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Saan man kayo inaabot nitong aming papawid na ito. Kamusta po kayo mga kaibigan? Ako po si Brother Jerry Bernade ng Episcopal Commission on Prison Pastoral Care ng CBCP na bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. At kasama ko po ang aking kapartner na si... Ito po si Sister Weng Sibal. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, kung ano man ang oras ninyo sa inyong kanya-kanyang lugar. Welcome po sa ating programang Narito Ako. Kaibigan mo. Kamusta ka, kaibigan? Okay Friend lang. Weng. Naku, buti na lang at nakaraos tayo dun sa nakaraang bagyo. Pasalamat tayo. Kami sa Papasalamat nga Pampanga, tayo, ano? Yeah, oo. hindi kami tinamaan. Parang sa inyo din, sa Maynila, ano? Yes, oo. Pero kahit Pero, friend, nagpapasalamat tayo, marami tayong mga kababayan, mga kaibigan na nasalanta, no? Particularly doon sa eastern part of the Philippines, no? Yes. Unang tinamaan nga nitong si Bagyong Rolly, no? Talagang itong si Rolly, medyo talagang yung bandang ang lakas, ano? Tanguanes, Legazpi, Sa Albay, Legazpi. Camarines, no? Yung pa namang bishop doon, kapangalan niya. Ang ating Archbishop Rolly Tirona. Binabati Tirona. namin kayo, Archbishop, no? Diyan sa inyong lugar, no? Medyo kami po ay nakikidalamhati rin sa inyo sa napakalaking pinsala na dinulot sa inyong region ng bagyong ito. Kasama natin sila kasama tayo sa kanilang mga panalangin na matawid nila ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon. At siguro napapansin niyo, Weng, hindi natin kasama ngayon si Bishop, yung ating butihing chairman, si Bishop Bong Bailon. Hindi natin siya makakasama ngayong gabi dahil hanggang ngayon doon sa kanyang lugar, Weng, sa Legazpi, ay wala pa rin kuryente, no? At, oo nga, no? So walang internet connection doon. Walang internet connection. At talagang makikita mo yung yung devastation, no? Na ngayon lang daw silang umaga nag-initial assessment Nag-meeting sila kung ano talagang extent ng damage sa buong probinsya ng Albay. Medyo grabe daw dahil may mga ilang simbahan na tuklap ang bubong, isang seminaryo. Yung mga bahay. Kanina nakita ko sa news yung isang pamilya na ang ginawa nila pumunta sila dun sa Kisame. Dun sila nagtago. Tapos nilagyan sila ng lubid ng nanay. Tapos sabi niya walang bibitaw at saka sila nagdasal ng Our Father. Kaya nung kanina ini-interview siya, yung iyak niya, sabi niya, ang humawak lang daw sila sa Kisame, sa lubid at saka dun sa panalangin. Galing, ano? Oo, yun. Ako, siguro po yung mga kaibigan natin dyan sa bandang Region 5, no? Comprising the Bicol region,
maging sa friend, no, maski yung home province ng aking misis na Marinduque Oo. ay medyo matindi rin ang naging pinsala gawa ng hindi dahil sa hindi nagtataka nga sila, hindi naman daw ganun kalakas ang ulan, pero grabe daw yung apaw ng kanilang river, no? Sumobra rin ang apaw at medyo nalubog yung mga bahay nila doon sa At tayo Marinduque. ay talagang nagpapasalamat, no? Parang ini-imagine ko kung ano yung feeling ng mga tinamaan na salamat. At least marami-rami yung mga lugar na parang nalampasan, ano? Although, syempre, nakikidalamhati tayo sa mga kapatid natin na tinamaan. At kayo po ay kasama sa aming mga panalangin na sana matawid ninyo ang inyong pinagdaraanan ngayon. So, friend, siguro, simulan natin Mamaya, ang friend, ating pero programa sa isang panalangin, ano? yes, so mamaya manalangin. Pero siguro pakilala muna natin yung ating mga kasama para sabay-sabay Okay. tayong manalangin, ano? Siguro pakilala muna natin yung dalawa nating mainstay dito sa program, mga kasama natin sa ECPPC. Una natin pakilala si Kuya Mike Bartolome. Kuya Mike, magandang gabi sa iyo, Kuya Mike. Magandang gabi, Jerry. Magandang gabi, Weng. Magandang Hello, Kuya. gabi sa mga nakikinig sa iba't ibang lugar. Gayon din sa mga nasa ibang bansa, kung anuman oras, ay maganda umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Mike, Ako kamusta po si dyan Mike sa Bartolome. Mike, kamusta dyan sa Cavite? Sa Cavite naman, ano? Kumusta, Kuya? Medyo malakas yung hangin niya kasi yung may mga natanggal din na bubong dito. Yung mga yung mga parang mga ginawang extension, mga ganun. Yun yung mga medyo naalis. Sa akin naman nilipad yung tent pero naagapan kong itiklop, no? So yun, sana yung mga nasa Bicol region, no? Sana ay malampasan nila itong nangyaring ng mga nakarang araw. Okay, salamat. So ngayon naman, pakilala natin ang isa pa nating mainstay dito. Naku, yung kanyang kwento ay talagang nagbigay ng inspirasyon sa napakaraming nakinig sa atin. So si Ate Dolly Pangilinan. Hello, Ate. Hello. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga sa lahat po na nakikiisa sa amin sa oras na ito. At nawa po yung lahat po ng naapektuhan po ng bagyo. Narito po kami, kaibigan nyo. Yan, salamat. Sa inyo naman, Ate, kumusta? Kumusta dyan sa lugar mo? Ayun, salamat sa Diyos. Ang Quezon City ay parang pangkaraniwang ulan lang. Tapos humangin lang siya ng konti. Tapos okay na. Pero kahit ganon, syempre hindi tayo natutuwa sa ating mga kapatid. So, nandito din katulad ng sabi ni Ate Weng, kasama po namin kayo sa aming mga panalangin. Ayun. Si So, Dali, Brother Jerry? Oo, si Dali mukhang magandang aura ngayon, ano? Mukhang kagagaling lamang sa kanyang damit, no? Pulang-pula. May pinakikipaglaban. Yes, so talagang ganyan si Ate Dali. Ayan. Ngayong gabi, friend, Dali, tsaka Mike, no, mga kaibigan. Kasama natin meron tayong mga panauhin ngayong gabi, no? Dahil ngayong gabi, friend, ang ating pag-uusapan dahil nga ngayong week na ito ay ginunitaan natin, no? 2 days ago, yung kapistahan ng mga lahat ng santo. At kahapon naman, ginunit natin ang kapistahan naman o ang pag-commemorate sa mga kapatid nating yumao, mga matay na, no, mga nasa purgatorio na sila ngayon ay nag-undergo ng purification. So sila ating pinagdadasal. So kaya ang paksa natin ngayon ay medyo related din dun sa pagunita nga natin itong mga araw ng mga patay, no. Kamatayan. Ang topic natin ngayon. Kamatayan din ang ating topic. Oo nga. Tayo ay magdi-discussion tungkol sa parusang kamatayan, no, yung death penalty na isa sa mga hot issue ngayon sa ating lipunan, maging sa simbahan na rin, no. Dahil kamakailan nagsalita na rin ng Santo Papa, no, na medyo may tuldok na, no, tinuldokan niya na yung usapin tungkol sa death penalty.
doon sa kanyang nakaraang sa kanyang latest na Paulit-ulit, no? Na encyclical, exhortation, ano? yung encyclical niyang bago na Fratelli Tutti na binanggit Tutti. na rin natin a few weeks ago, no? So doon ay medyo may mga bago siyang pahayag na talagang tinuldukan niya na yun. Pero Doon sa tayo, in connection dyan sa pinag-uusapan nating death penalty, hindi natin inaalis yung ating hashtag second chances, second chance. no? So At yun nga friend, yung isang mahalaga natin pag-uusapan ngayon, bakit tayo tumututol? Kasi sa napakaraming dahilan, no? Actually, 4 yung dahilan na pinoint out ng ating komisyon doon sa pinalabas nating statement. 4 yung points doon. Pero magzi-zero in tayo doon sa pangalawang punto, no? Which is giving a second chance to offenders. No? Naniniwala tayo kasi that sa death penalty, nawawala na ng kumbaga parang yung mga taong dapat pagbigyan ng pangatlong pagkakataon upang tama yung mga mali nila ay nawawala. So, ngayong gabi, very timely natin. Na yan ang pinag-uusapan natin para maliwanagan naman yung mga nakikinig sa atin na hindi naman lahat kasi naiintindihan kung anong ibig sabihin ng death penalty, kung bakit may tumututol, kung bakit yung mga iba gustong-gusto nila yung death penalty, no? At pakinig lang po kayo sa atin at kung meron kayong mga komento, meron kayong mga tanong, meron kayong mga clarifications, mag-comment lang po kayo sa ating comment box at meron pong magmo-monitor para yung mga tanong ninyo pwedeng mabigyan. So, hindi ka na, ating i-introduce na natin yung ating guest, ano? So, kasama natin ngayon, actually hindi siya guest dahil very much a part pa rin siya ng ating komisyon. Syempre He's one of naman. our advisors and he was formerly our executive secretary for, hold your breath, 27 years. 27 years siyang naging executive secretary ng ating komisyon. So, andito po ang ating kapatid, ang ating kaibigan, si Kuya Rudy Diamante. Kuya Rudy, Hello, nakamute Kuya. po kayo. Hello po. Kuya Rudy. Nakamute po kayo. Kuya, yung audio po. Okay na? Ayan. Okay na? Ayan. Okay na Magandang po. gabi po sa inyo. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang araw sa inyong lahat. Bagamat para sa atin hindi masyado maganda dahil nasalanta ang bahaging ng Pilipinas ng isang panibagong delubyo. Para nga sabi ko, ang 2020, punong-puno ng kalamidad at delubyo, no? So magwawakas na rin lang, humirit pa. So yun, matindi, no? Yung nararanasan ng ating mga kababayan, no? So ayan, maraming mga nangangailangan na naman ng tulong. So, you can just imagine, hindi nababanggit sa bagyong ito, no? Kaya nangyari dun sa mga jails na nasasakupan ng Yung ng mga lugar na tinamaan. ito, no? Oo, yung tinamaan. Naalala ko kung tumama sa Manila yan, tiyak was out ang Manila City Jail kasi yun ang yun ang isa sa pinakalumang jail, no, na kung saan merong 6,000 na bilanggo. Kaya ganoon na rin lang ang panalangin ko na sana wag tumama sa Maynila. Kaya lang lumihis, may tinamaan pa rin. May tinamaan. Batangas, no? And I'm very sure ang ating mga jails niyan meron, no? So sana wag makaligtaan na tignan din kung ano yung sitwasyon ng mga bilanggo na naapektuhan nung kalamidad na ito, no? So, 'yon. Bagamat sinasabi kong magandang gabi, sana nga makabangon na muli upang maging maganda naman ang ating kinabukasan. Kuya Rudy, no, yung pala, friend, no, talagang iniisip ko rin yung kalagayan nga nung kamusta kaya yung mga kulungan doon, lalo na sa Catanduanes, no? Yung ating isang volunteer doon na pare, si Father Johnny Lisaso, no, na yung ating volunteer chaplain ng doon, ng prison ministry. Kamusta kaya ang kalagayan ng mga inmates doon, friend, no? At pati na yung mga volunteers din na maaaring tinamaan din ng bagyo, no? So, yan, I'm trying to get in touch with them. Tinatawagan ko pero wala nang linya, bagsak eh. Yun ang isa pinakamahirap, yung komunikasyon, bagsak. So, friend, pakilala natin yung ating isang bisita, no?
nandito rin yung actually she was formerly the head of the Bureau of Corrections Rehabilitation Unit, no. Hindi ko lang maalala masyado yung yung exact title niya. Pero for a long time she has been with us in our partner sa Bureau of Corrections at nag-i-implement ng kanilang rehabilitation programs doon, especially yung eskwela for our PDL. So andito po ngayon kasama natin si Dr. Rexy Morales, formerly of Bucor, no? Good evening po, Ma'am Rexy. Yes. Hello, good evening. Hello, magandang araw po sa inyo. Opo. Kamusta kayo dyan, Ma'am Rexy? Kamusta kayo sa Bagyo? Anong nangyari? Nawala po inyong camera. Teka, wait. Okay. Okay na? Okay. Good evening. Magandang araw. Hindi ko alam kasi kung gabi, umaga sa iba. Magandang araw sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa Narito Ako Kaibigan Mo. Tuwan-tuwa ako sa Diyos kasi dasal ako ng dasal sa Bagyong Rolly na sana lumihis na. sabi ko dun sa aking apo, 3 months old, si Aiden, let us pray para yung bagyo ay malihes at lumihis naman. But just the same, I was also thinking of the inmates or confined at dito sa New Bilibid, actually siguro mga 2 weeks ago, I conducted a seminar, face-to-face na seminar yan for the employees, actually for the reformation officers of the Bureau of Corrections, guidance and counseling. Kasi, na-share ko lang sa inyo, ang mga naka-assign ngayon na mga reformation officers ay mga baguhan, mga wala pang orientation at saka training kung paano mag-handle, mag-engage sa mga inmates. At wala silang mga skills sa pag-guidance and counseling, maaring kinakausap nila pero kailangan dagdagan ang skills, no? Para mas lalong makatulong sa mga bilanggo natin na nakakulong dito sa Bilibid na matagal nang naka-lockdown. So halos lahat, Ma'am Rexy, mga baguhan ng mga karamihan sa kanila, oo, na nahawak, handle ko nung nag-seminar ko. 2 batches actually, there are 2 batches of reformation officers na karamihan mga bago. And they were just assigned there without any briefing or orientation about handling and managing itong mga bilanggo. Sige, ma'am. Oo, mamaya po magkikwento kayo ng marami, no, tungkol dyan sa karanasan ninyo sa pagiging corrections officer, no, ng ating pambansang piitan. So siguro, friend at mga kaibigan, no, simulan muna natin bago tayo pumalaw sa ating discussion. Dasalin natin, no, kasi tayo meron tayong 8 o'clock prayer, no, na dinarasal. Simula tayo no October 10 hanggang December 10. Ito yung dadasalin natin dahil para dun sa ating kampanya laban nga sa parusang kamatayan. So, inibitahan ko kayong lahat na dasalin natin itong panalangin ito. Pala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagmahal na Panginoon, Ama ng sanglibutang, nilikha mo ang lahat ng tao ng may pantay-pantay na dignidad. Ibuhos mo po sa aming mga puso ang diwa ng kapatiran at pag-alabin mo ang aming mga damdamin sa diwa ng makabuluhang pagtatagpo, pagkipag-usap, katarungan at kapayapaan. Pakilusin mo kami upang lumikha ng makabuluhang lipunan at mundong higit na may dignidad. Mundong walang nagugutom, naghihirap, walang karahasan at tumatakwil sa digmaan. Maging bukas nawa ang aming mga puso sa lahat ng tao at bansa sa mundo. Makita nawa namin ang kabutihan at kagandahan ng bawat isa na iyong itinilaga sa amin bilang tao. Nang sa gayon ay mapagtibay ang ugnayan ng bawat isa sa mga makabuluhang gawain at magagandang adhikain na aming kapwa ay sinusulong. Ipagkaloob nawa ninyo ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Itong panalangin ito, mga kaibigan, no, sa gabing ito,
ito po ay halaw sa panalangin inakda mismo ng ating Santo Papa, no? Si Papa Francisco. Nang layunin niya rito talaga ay pagkaisahin, no? Magkaroon ng pagkakaisa ang lahat ng tao na itakwil ang mga bagay na nagpapahirap sa ating mundo sa kasalukuyan. So, ito po ay dinadasal natin every 8 o'clock hanggang December 10 na ang ating layunin nga ay magkaroon ng pagbabago, no, sa ating lipunan at itakwil natin ang lahat ng uri ng karahasan, lalo tigit yung parusang kamatayan. So, ayun po. Friend, ngayon po, yung gaya nga kanina, sinabi na natin na ating main topic tonight is about the death penalty, no? Yung parusang kamatayan na dito sa Pilipinas parang naging urong-sulong tayo, no? Dahil nung unang panahon meron ito, pero nung 1986 by virtue of the revolutionary government ni Nicolas Aquino ay nawala, na muling binalik naman noong 1993. Yeah. At noong 2006 ay nawala. Pero ngayon ay meron na namang pagkilos ang ating pamahalaan. Gusto na naman siyang ibalik. So, mayroon, wala, mayroon, wala. So, yun yung medyo nakaka-intriga sa isip ko. Bakit kaya for several years now itong issue ng kamatayang, ng parusang kamatayang ito, hindi natin mabitaw-bitawan, no? Bakit palagi na lamang gustong ibalik ng ating pamahalaan? Ano ba talaga ang nakikita nila rito? Ba't nila ito gustong ibalik sa ating batas? So, siguro very timely, friend, no? Kasi katulad ng sinabi natin kanina, pag sinabi natin death penalty, hindi naman iba-iba ang ating pananaw pag sinabi mong death penalty. So siguro very timely na meron tayong dalawang panauhin ngayon na magbibigay linaw sa mga nakikinig sa atin at sa ating mga tagapanood para mas malaman natin, mas makaalam tayo sa sitwasyon kung ano yung nangyayari ngayon. So sige, tayo magsimula na natin talakyan, no? Kuya Rudy, alam ko na you have been in the forefront of this struggle, no? To uphold the rights of the inmates as well as to eradicate itong death penalty. Unang-una, bakit po ba tayo bilang isang simbahan, bakit tayo ay tumututol dito sa death penalty? Bakit ito ay ating kumbaga parang tinatakwil na hindi ito isang option? Well, maliwanag naman ang turo ng simbahan mula noon hanggang sa ngayon, no, na minamahalaga higit sa lahat, ang importante ay ang tao. At higit sa lahat po, proteksyonan yung buhay. Na ang dapat maging layunin ng lahat ng bagay ay tungo sa paglago ng tao, hindi yung pagkawasak niya, no? So, yung katuruan ng simbahan ang titignan yon. Pero siguro kung wala man, kung hindi man kayo naniniwala, halimbawa wala man lang kayong pinaniniwala ang Diyos, dapat paniwalaan nyo rin yung tao, di ba? So, higit sa lahat, parang mahirap tanggapin na ako, pag nagkamali, ay dapat nang tapusin ang buhay ko. Hindi ko matanggap yun Kasi lagi kang ang kahinaan ay bahagi ng ating pagkatao. We will have to learn to live with it and improve on it, no? Pagka nagkamali ka, nakadalasan naman pag nagkamali, hindi naman intention hindi niya nasa isip yung pagkakamali, no? So minsan nare-realize na lang niya sa pag-interact niya sa tao na mali pala yung kanyang ginawa at may pagkakataong itama. So yung idea ng second chance kahit sa pakikipagkapwa-tao lang ay makikita na dapat bibigyan mo ng pagkakataon na itama, no? So yun lang ay tao ang pag-usapan. Di lalo lang higit sa Diyos kasi nilalang niya, nakawangis niya ang tao. At ang titignan natin yung laman ng Biblia simula ng una hanggang sa ngayon, hindi lang second chance, no? Lagi na lang pinagbibigyan. Ang history ng Israel
ay laging makikita mo yung bang, merong mamamatay, tapos merong babalik uli sa kahalagahan ng buhay. Yung cycle, ang pinakapunto sa lahat ay yung kahalagahan ng buhay. No? So, kaya mahirap bilang isang tao at bilang isang Kristiyano na maniwala ka na wawakasan yung buhay. Kaya yung mga nagsasabi na ang katuruan daw ay nandoon daw sa Biblia, merong pinatatawad ko yung taong nagsasabi no? At naintindihan ko siya. Pero sana mas katulad ng panalangin natin sa ngayon ay maging bukas tayo sa anumang uri ng tao. No? Yung, even sa kahinaan, ikaw sa sarili mo, maging bukas ka rin sa iyong sariling kahinaan. Di ba? So, kung papatayin mo na kagad yung sarili mo, hindi mo papatawarin ang sarili mo sa pagkakamali mo, saan ka hahantong noon? Yun ay isa ng pagkakamali. At yun, no? Kaya simula noon hanggang sa ngayon, pinaniniwalaan ko yun. Simula nung ako ay naging tao kasi nakita ko na yung kahalagahan Yung pag-aalaga sa akin, nung maliit pa ako, no? Ngayon, pag nakikita ko yun, yung paano ako pinahalagahan habang pinalalaki ko. Tapos may nagagawa akong mali, tinatama naman ako ng mga nasa paligid ko. Sinasabi, hindi tama yan, ano? So, pagka na-realize ko, mali pala yun, itatama ko. So, yun. Kasi, sa pag-unlad, kaya I'm 71 years old sa ngayon, ibig sabihin ba, hindi pa ako nagkakamali? Ang daming pagkakamali. At ang daming chances na naibigay sa akin para maitama yung aking pagkakamali. So, yun yung ano. Kuya Rudy, kasi parang ang narinig ko, itong parusang kamatayan, kaya daw ito gustong ibalik kasi ito daw ang ito raw ang kung dahil daw wala ito, kaya daw dumadami ang crime, no? Kasi ina-attribute nila ito na dahil walang parusang kamatayan, kaya daw masyadong yung mga kriminal daw ay hindi natatakot na gawin yung gumawa ng krimen dahil kukulong lang daw sila, hindi naman daw sila papatayin o hindi naman sila parurusahan. So, kayo ba naniniwala dito sa ganitong argumento ng mga tao na kaya nila gustong ibalik ang death penalty? Kumbaga, walang pag-aaral tungkol diyan yung relationship ng penalty doon sa behavior ng isang tao, no? In fact, yung psychology would si Rexy would know that, no? Na pagka mentras pinarurusahan mo, lalong parang yung sa aso, pag pinapalo mo, lalong nagiging mabagsik, no? So, hindi yan ang cycle para mag-grow ka. In fact, this will lead to a cycle of violence, no? O sige, halimbawa, pinatay ninyo. Hindi naman ninyo pinapatay lang ang isa, pinapatay ninyo ang buong angkan ng taong 'yon. Di makakaroon uli ng rebensyon yung mga anak noon, mga mag-anak, patuloy ang cycle of violence, no? Hindi matitigil. So, hindi yan una nga sabi ko, walang batayan walang pag-aral na magsasabing may relasyon ang penalty doon sa behavior ng isang tao, no? Any criminologists would say na walang relasyon yung dalawang bagay na yan. So mali yung argumentong yan. Kaya yung pinalulutang lang nila ay kasi hindi nagtatanda. Para magtanda, paluin mo. Para magtanda, ikulong mo. Hindi kasi hindi magtatanda. Matatandaan niya, sinaktan mo. At mag-iisip siya ng paraan kung paano kanya uli sasaktan. Hindi niya matatandaan yung bang, magtatanda yan, hindi na niya uulitin yan. Hindi ganun ang psikolohiya. Kahit bata tayo, natatandaan ko, noon pinalo ako ng nanay ko para daw ako magtanda. No? Talagang dinospordos ako, pinadapa ako. Natandaan ko yun. Tignan mo, hanggang ngayon, natatandaan ko yun. Pero yung maling ginawa ko, hindi ko matandaan. Kasi mali yung pamamaraan ng pagtatama.
So dapat, kung itatama mo yung maling ginawa ko, tama din dapat yung pamamaraan mo. Hindi po pwedeng maging mali yung pamamaraan. So, yun yung nakikita kong isang argumento diyan. Hindi po pwedeng pinatay ako, bawa pinatay ang isang tao, papatayin mo rin yung pumatay doon sa tao. Hindi hindi matitigil. No? Kumbaga yung tinatawag na law of retribution, Kuya Rudy, no? Yung tinatawag na lex talionis, parang hindi nag-hold true dito sa sa Actually, misinterpretation yung lex talionis yung bang kung any biblical scholar would say na hindi yun ang kahulugan noon. Ang kahulugan noon, kaya ginawa nun sa panahon ni Moses na an eye for an eye, a tooth for a tooth, ay para actually to stop yung matinding violence na ginaganap. So, halimbawa, kung nagnakaw, wag mong patayin. Ibalik yung ninakaw. Ganun yung ganun ang pinakasimpre prinsipyo So, mali yung pananaw na an eye for an eye and a tooth for a tooth, Maling interpretasyon. Kahit naman po sa sa magulang pagka yung anak mo kaya nga sabi nila pagka ang magulang daw 'di ba pag pinalo mo yung anak mo sa isang kamay tapos nakayakap yung isang kamay dun sa anak mo para maramdaman niya na meron siyang punishment pero you're trying to correct your child pero nakayakap yung isang kamay para maramdaman niya na ginagawa mo yon kasi mahal mo siya. So, siguro ganun yung, sabi po nila, sa crime statistics daw, parang wala daw conclusive na nagsasabi na, yun nga, sinasabi nyo na that death penalty deters the commission of crimes. So, ano po yung masasabi nyo dito, Ma'am Rexy? Unang-una, I am a correctional officer, reformation officer, so I don't believe in death penalty. Tapos ang dami kong ang paniniwala ko, man is essentially good. And in every man, no man is all evil. And in every man there is something good. Let me share with you. Nung pumasok ako sa Bureau of Corrections, that was in 1981. And I didn't like really to work in the Bureau of Corrections. Pinuwersa ako ng tatay ko. Sabi ni Monsignor Esperidion during that time, sabi niya, Rexy, you work in the prisons. Tapos sabi niya, you will see something beautiful in prisons. Sabi ko, the first few years, wala akong makitang beautiful. And then later, I really saw something beautiful in the offender, in the prisoners. Alam niyo kung ano yun? I see the beauty in his heart. Because ang paniniwala ko, naroon ang Diyos sa puso niya. So why would you kill a prisoner? Parang you're killing God who is in his heart. You cannot reform a dead man. But that's always the easy way out. 'Di ba? Parang patayin mo na lang. But tama kayong lahat because there has never been any study, any conclusive study that would point to the fact that death penalty is a deterrent to crime. Kasi sa akin, ang paniniwala ko, society breeds its own criminal. So, i-reform mo ang offender, okay, but you also have to educate the society kasi doon siya nanggaling. And, di ba, dinadala siya sa bilangguan, ibabalik mo siya doon sa pinanggalingan niya. Ang bilanggo na reform, ang society, mukhang parang dapat din yatang i-reform. Because, di ba nga sinabi ko, the society breeds its own criminal. Walang ipinapanganak na kriminal. Maraming circumstances kung bakit siya nagkaganyan. You always have to look into the background of the person. Kasi madaling tignan yung ginawa niya, pumatay siya. Pero ang inaalam natin dapat bakit siya naging ganun. Bakit siya nakagawa ng ganun. Because he was born a good man because he is essentially good. So maraming factors dyan. Tapos ipapasok mo siya sa bilangguan. Ideally, ang bilangguan should really try to reform him. If there are distorted values na nakuha niya while he was still outside, dapat inaayos yun sa loob ng bilangguan. Tapos kami nga sa Bureau of Corrections, that's what we do sa reformation program, infuse him with skills, values, para magkaroon siya ng panibagong tingin sa buhay. And then, bigyan mo siya ng preparations for his reintegration because he doesn't belong to prisons. He doesn't belong there.
he belongs to the community where he came from. Doon ang bahay niya, doon ang tunay niyang tahanan, no? Kaya pag sinabi mong reformation, that is also giving him a second chance. Huwag mo siyang papatayin. Ba't mo siya papatayin? Tao yan. Ang Diyos nasa puso niyan. Everyone is created unto the image of God. So, dapat magtulong-tulong lahat. Huwag mo lang, sige, nakakulong siya nga. Okay. Pero kailangan mo siyang tulungan because sa aking obserbasyon noon, when I was nagtatrabaho pa ako, actually, I was, my last designation pala, Jerry, kanina is Directorate for Reformation. So, I take charge of all the reformation programs for inmates. No, so, pagka nakakulong siya, bigyan mo siya ng programs ng second chance because being imprisoned now is giving a second chance to the offenders. Sino naman tayo para bawiin ang kanyang buhay? Hindi naman tayo nagbigay niyan, no? Yan ang role ng Bureau of Corrections. Kami and other, suppose other institutions din. Tulungan natin yan na magbago at para hindi siya patayin, ba't mo siya papatayin? Tao yan. Kapatid natin yan. You are all interconnected. Kung may criminality, kasama tayo dyan, kaduktong tayo dyan sa kanyang criminality na yan. So, responsibilidad din natin na tulungan siya na magbago at magkaroon ng panibagong buhay sa paglaya. So, Ma'am Rexy, hindi ka naniniwala na merong incorrigible na tao, ano? Natatanda mo ba yung usapan natin ng Jerry? Yes. Eto para masabi mo yan, kailangan makita mo yung root cause. Kasi nga sinasabi nila na dalawa ang pinagmumulan daw ng criminal behavior. Yung isa, acquired. Meron na sa genes, okay. Pero yung sa genes daw ng tao, so it means heredity yan, na mataas ang level ng aggression. Okay. So, ma'am, may napanood akong documentary niyan sa CNN, no? Yung ang title niya, Born Bad, no? Pinag-aralan yung mga kriminal, ano yung meron sa dugo nila. Baka meron daw sa genes nila na yun yung nagko-contribute kaya sila mas mataas ang level of aggression. Okay, lahat tayo, if I may say it, we all have criminal tendencies or violent tendencies. Yes, okay, kaya lang, anong kaibahan natin dun sa iba? We were reared in a very good environment. We were given a lot of opportunities that were not given to those who are in prisons. Diba? Parang ganon. Pero sabi nila, meron daw mga psychiatric cases. Oo, siguro, meron nga yun, And, mangilan-ngilan, Jerry, pwede mong tawagin na incorrigible para hindi magbabago. Nevertheless, bakit mo naman sila papatayin? Hindi ikulong mo na lang. Kasi nga, di ba, I always believe that people can change. Hindi mo masasabi, kahit nasa genes pa niyan, malay mo naman, ay, ang Diyos, mapagmahal ang Diyos magmilagro siya. Bigla siya magbago, no? Kasi ang sabi na, sige, ikulong mo na lang, pero huwag mong papatayin. Hindi ako talaga, kahit sabihin pa na incorrigible yan, Ako, ma'am, naalala ko yung episode namin 2 weeks ago, no? Kasi may actual case kaming pinag-usapan, no? Andito nga si Dali, no? Yung kanyang sweetheart na hanggang ngayon nagbabakasyon pa rin sa NBP, ilang taon na. So, Dali, baka meron kang gustong itanong o i-react no sa mga sinasabi ni Ma'am Rexy, no? Yun, yung ma'am, nakakadala si ma'am kasi alam mo na naramdaman niya talaga. So sa akin, yung second chance, napakahalaga po talaga. Kasi naging daan yun Naging daan yun tungo sa pagbabago at nagbigay ng pag-asa sa aking asawa upang magbagong buhay. So, napakalaking tulong din yung title natin na Narito Ako, Kaibigan Mo. Nandun, ilan mang kaibigan hindi bumitiw para suportahan ng asawa ko. Pero lalo't higit ang pamilya, napakahalaga po ng suporta ng pamilya na wag mong bitiwan kasi nagkakameron lang ng pag-asa ang isang inmates or PDLs pag may pamilya na sumusuporta at nagpaparamdam na may nagmamahal pa sa kanya. So ito po yung isang pamamaraan, ang rehabilitasyon na tutunan o na pinag-aralan o sumali ang aking asawa ay ang ALS.
alternative learning school sa loob ng Maximum. So sabi ko nga, pag nag-uusap kami ng asawa ko, kung hindi ka nakulong, hindi natin malalaman na ikaw pala may angking talino sa pag-aaral at may angking talino sa pagpipinta. So sabi ko nga, napakahalaga talaga na rehabilitasyon. Kaya lang po, marami ang hindi nakakapag-aral kasi nga po, kulang sa suporta ng pamilya. So napakalaking biyaya po para sa amin naman na pamilya ko na dumating po sa punto na kumbaga kaya na namin kasi nga po may gastos din po, pero nakita ko yung liwanag, nakakita si Papa ng liwanag na nalinangin yung kanyang talento na yun at naging daan din po siya para makatulong po sa pamilya. Kasi po parang bumabalik yung kanyang responsibilidad na nawala at isa po ang sa nagbalik nito para kumbaga mayroon pala siyang responsibilidad at kaya pa pala niya. Kaya nga po ang sabi ko nga po, napakalaki ng pag-asa na ibinibigay ang suporta ng pamilya, kaibigan at volunteers, mga religious group na pumapasok po sa loob. Kasi po ang pakiramdam ng PDLs ay may nagmamahal pa po sa kanila at kailangan pa sila ng lipunan at komunidad na naghahantay sa kanilang paglabas. Pero ngayon, Dali, medyo namimiss yan. Isa sa mga namimiss talaga ng mga inmates, no, dahil nga sa panahon ng pandemya talagang limitado yung pagpasok. Friend, meron dito isang comment, no, gusto ko lang basahin. Tapos pa-commentan lang natin kay Kuya Rudy tsaka kay Ma'am Rexy, no. Crimes are not from genes but from spiritual bondages that manifest in mental and spiritual disorder. Family tree, healing personal acceptance towards reconciliation and reformative justice is the key. So, ano pong masasabi niyo ron, Kuya Rudy? Spiritual bondage daw yung crime. It's not from the genes. Kasi believer yung nagsasabi niya, no? Ngayon yung study naman sinasabing criminal genes. Alam niyo, nadinig ko yan sa isang German, no? Kasi meron kami nung international group, yung International Commission of Catholic Prison Pastoral Care. Merong isang professor doon from Germany, si Professor Linz. Yan nga yung kanilang findings, no? Ang laking implication talaga sa pananampalataya. Kapag ka sinabi mong ang criminal behavior ay nakaugat doon sa kanyang, nasa dugo, no? So if that is the case, paano mo i-liberate, no? 'Di ba? Kung nasa genes, no? Dito pumapasok yung pananampalataya, yung sinabi ni Rexy na naniniwala tayo sa awa ng Panginoon, believer tayo na mapagbabago ito. In fact, merong isang ganyang case sa Canada, no? Yung i-Google po ninyo, magandang case po ito. Bernardo, no? Mga ilan nakapatay po siya at ginahasa nila, pareho silang mag-live-in o kasawa niya. Pag ginahasa ng lalaki yung babae sa harap ng kanyang asawa, ay tapos pinapatay pa. Talagang ang tawag nito, very cruel yung at ang pinatay nila umabot sa 37, no? 37 na pinatay, ginahasa nung lalaki. At itong lalaking ito, hindi makapaniwala ang Canadian community. Kamukha ni Tom Hanks, no? Yung lalaki. May tsura. Paano nangyari ito na gagawin ito ng isang taong katulad niya na kaya naman niya magkaroon ng maraming babae? Bakit niya ito ginagawa? At alam niyo, hanggang ngayon, nakakulong pa siya sa Canada, dun sa Kingston Penitentiary, na nadalaw ko nga noon. Pinag-aaralan siya. Pinag-aaralan at ang daming natututunan ng mga psychologists tungkol sa
anong nasa utak ng taong ito. Hindi siya pinatay kasi walang death penalty sa Canada. Pero siya ay pinag-aaralan at taga-undergo siya ng program, no? Kasi merong parting may katinuan no? So nag-undergo siya ng psychiatric treatment and evaluation. At the same time, pinag-aaralan ng mga pantas na may kinalaman diyan, both yung spiritual, no? Yung spiritualidad ng taong ito ba ay lumaking walang paniniwala sa Diyos. In other words, yun yung value niya sa society, mapag-aralan. Kaya nga importante na pagka merong ganyan, pinag-aaralan mo para kasi tayo community no? Collective. Para yung knowledge will be collectively shared to a lot of people, no? So yan po yung value ng binibigyan mo ng chance na makapag-contribute siya. At yung negative na ginawa niya, yun po yung nagiging contribution niya ngayon dun sa society. Na maintindihan at maunawaan kung ano ang tao, the human person. Kasi sa totoo lang po, para pong ang pagkakilala natin sa tao ay para bang iceberg. Ang alam lang natin sa tao ay yung pong nakikita ng mata sa ibabaw, nakalutang. Pero yung ilalim nito, yung tinatawag na conscious and subconscious and all those things, ay pinag-aaralan pa ho ng siyensya hanggang sa ngayon. So, yan po. Kung papatayin mo, paano pa ang pag-aaralan? Wala na. I remember nga nung merong tayong isang pinatay noon Gusto tayo yun, ha? Binitay, no? Ang pakiusap nung anak. Kasi ni-rape niya tatlong anak niya Ay, naalala ko yan, Kuya Rudy. So ngayon, ang pakiusap nila, wag patayin yung tatay nila kasi gusto nilang malaman bakit nagawa ng tatay nila yon. Sino sasagot ngayon nun? Pinatay na. Yung tatay nung kausap yon, hindi niya rin alam kung bakit niya nagawa yon. So ngayon, magtutulong ang siyensya, magtutulong ang mga may kinalaman dito para wag mag-speculate kung hindi maunawaan sa pamamagitan ng dialogue. Kaya ngayon sa prayer natin, di ba, magkaroon sana ng human encounter, magkaroon ng dialogue, para magkaunawaan. Yun po ang pinaka-importante pag binibigyan mo ng second chance ang tao. May mga bagay na nadidiscover ka, katulad ng sinabi nga ni Dali. Meron mong madiscover ng asawa niya na magaling pala siya mag-paint at saka magaling pala siya sa magsunog. Marami pong ganyan na istorya sa bilangguan. Hindi nila alam, suddenly malalaman nila pagka nabigyan sila ng pagkakataon. Yung sunog po, hindi po yung hindi po arsonist yung asawa ni Dali. Wood burning po yon sa painting. No? Magandang medium po yan. Pag pumunta kayo sa Bilibid, makikita niyo yung mga PDLs doon na meron silang painting na gawa sa sunog. No? Ngayon, Ma'am Rexy, alam po, marami na kayong na-accompany. No? And siguro magpasa hanggang ngayon, you have been accompanying inmates, PDLs, towards their path to self-discovery and reformation. Ano pong madadagdag niyo sa mga meron ba kayong mga naalalang mga significant na kwento na mga inalalayan yung mga tao na dati ay tingin nung wala ng pag-asa pero unti-unting nagbago, yung mga success stories na inyong masishare? Napakadami. Kahit isa lang po. Dami. Unang-una yung sinabi kanina nung nag-comment, alam mo sa akin, spiritual, itong bagay na spiritual, this is really something that can help an offender really reform. Pero iba yung sinabi nga ni Brother Rudy na there are some psychiatric cases talaga na, kasi they themselves cannot control their impulses. Kaya nga dapat yun, merong mga professional treatment dyan. But generally, ang inmate, ang isa sa nakakapagpabago sa kanya o sa isang bilanggo, ay yung kanyang paniniwala. Because sabi nga nila, di ba yung
spiritual belief mo, no? Nakakita ko rito, no? Yung bang talagang masasabi mong masamang tao, 'di ba? Because ang daming pinatay, mga nan-rape pa yan. Pero kapag when they are already in prisons, because sabi nga nila, everything is taken away from you, and the only thing that's left you is your God. So it will be you and your God. Kaya napakalaki ng spiritual formation niya, no? Pag naroon siya sa bilangguan, magkakaroon siya ng time to talk to his God. And yung belief niya sa Diyos, that is one very important thing that can make him change. Nakita ko na mangyari yan. Nakita ko na yan. Ang mga tao sa bilangguan, they have to believe talaga in God because that gives them hope. Nakita ko yan eh. Walang, sa akin lang walang taong talagang masama. Walang taong masama. Kung meron man siyang nagawa, he has the capability to change. Just give him an opportunity to change. Yung mga dinanas niya pag inintindi mo yan, makikita mo na they are all part of his behavior. No? Like for instance, sabi nung isang, it was my first counseling, hindi ko ito na-share sa inyo, Jerry, nung sa isang radio, natin. Sabi, ang nakulong siya, hitman. Mm-hmm. Bakit siya naging hitman? Kasi yung kapatid niya, kinidnap, ni-rape, pinatay. Naghiganti siya. Okay? Naghiganti siya. Tapos, tumakbo siya sa Manila, kinuha siya ng isang businessman, ginawa siyang hitman. Sabi niya sa akin noon, ma'am, hindi naman po ako mamamatay tao. Sabi niya gano'n. Pero ma'am, later, na-enjoy na ako. Nag-e-enjoy daw siya. So, nag-e-enjoy ka ng yung talsik daw ng dugo. My God, narinig ko, ma'am, nag-e-enjoy po ako, ma'am, sabi niya. Tapos nung nakulong siya, so he underwent, ito nga, mga programs natin, unti-unti na-realize niya na yung pagka-enjoy niya sa dugo is not right. And then I think he also found this God inside the prisons, no? So nung palaya na siya, nagpaalam yan sa akin Sabi niya, ma'am, marami pong salamat ang dami ko pong natutunan dito. And talagang he found his God inside the prisons. Lumaya. Nagbago siya, hitman, mamamatay tao yan. Unfortunately, nung lumaya siya, within a week's time, namatay, sinalvage, he was salvaged. That's again kumbaga sa has been given a chance in prisons, pero pagdating sa laya, when he is really ready to change and become a good person, parang hindi siya binigyan ng chance, no? Ganoon. So medyo nakakasakit lang. Kaya nga, pero marami kaming makita mo talaga success stories na you wouldn't believe na ganyan pala sila dati noon. Ganyan. Pero nung nakulong, nabigyan ng magandang programa, nagkaroon ng chance siyang to look into himself, to look into his goodness. Because I believe that there is goodness in their hearts. Ng lahat ng mga nakabilanggo, ng mga nariyan, nagbago, nagkaroon ng pag-asa, lumaya, nagkaroon ng panibagong buhay. Kaya nga sabi ko nga, always give them a second chance. Because man is basically good. Man is essentially good. No man is all evil. In every man, there's something good. Yan ang aking laging paniniwala. Isa sa pinakamagandang mga project niyo rin sa loob, na recall ko, yung college no sa loob, no? Na ang mga inmates o mga PDLs natin ay lalo na yung mga hindi nakapag-aral, nagkakaroon ng pagkakataon na maituloy yung kanilang pag-aaral, no? Nakakakuha sila ng mga degree. No? So, isa ito sa magandang mga proyekto niyo noon sa loob. Na hanggang ngayon ay yes. Yeah. Hanggang ngayon naman may program. Although there was a temporary parang stoppage kasi nga because of the pandemic. But I think they are resuming now. Educational program is one, sa akin because I've been handling the educational program for so long, isa ito sa pinakamagandang reformation program. Kasi yung the Filipinos give so much premium to education. Pride dyan ng Pilipino pag may natapos siya. No? Marami sa ating nakakulong dyan hindi nakapag-aral because mga mahihirap nga na tao yan. Siyempre unahin niya kumita ng pera para kumain. Nung nakulong siya dito sa Bureau of Corrections, he was given an opportunity really to study. Lumiwanag ang pag-iisip. Nagkaroon siya ng skills
na para paglabas niya, kikita siya ng pera sa malinis na pamamaraan. Yun ang beauty. So may college dyan, may high school, may elementary, tapos yung for alternative learning system for mga illiterates, vocational courses, arts training, and sana mag-intensify uli yan ngayon. Medyo naka-standstill, no, kasi nga dahil sa pandemic. But I think sinisimulan nila uli. It's one very good program, no, given by the Bureau of Corrections. Because sa education, mayroon ding values formation dyan eh. Pasok din dyan ang paniniwala sa Diyos. Talaga nakakapagpabago po talaga ang edukasyon. No? Kuya Mike, baka meron kang gustong itanong o reaction doon sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Okay. Oo. Kiruts, ano naman yung masasabi ninyo sa mga nagsusulong ng batas na ito na karamihan sa kanilang mentalidad ay ang bibigyan lang nilang gustong bigyan ng parusang kamatayan ay yung mga tungkol sa droga. At karamihan ditong mga sa nakita kong ipinasa nila dun sa mababang sa lower house ay puro droga yung mga isinampang mga bills. Dahil daw laganap na ng gusto ang droga sa Pilipinas at saka nilalamon na ng droga yung utak ng mga tao kaya ganun daw gumawa ng mga krimen. Ano naman yung masasabi nyo tungkol dito sa mga nagsusulong na ito? Oo, yun nga yung isang part ng propaganda machine yung bang nakikreate ng atmosphere na ang lalaki na ng problemang dinudulot ng droga. At ang solusyon ay patayin yung mga, kaya nga may EJK extrajudicial killing Patayin yung nagte-take. Di ba sabi nga nila, pag nabawasan yung mga nagte-take, okay, mababawasan yan. So ngayon, hulihin yung mga drug lords at sila ang patawan ng parusang kamatayan. Hindi nga mahuli-huli. Paano mong mahuhuli yan kung ang laki-laki ng bilyon na dollars ang ibibigay doon sa mga nagpapatupad ng batas para wag sila makulong. So wala talagang kahihinatnan, no? So ngayon kahit ibalik mo yung parusang bitay, remember, ang parusang bitay po ay yun yung end of the criminal justice system, no? Yung penalty, dadaan muna yan sa uhulihin mo. Okay? At sinasabi nga natin, ang deterrent ay yung mahuli mo. Kasi nahuli mo The certainty of arrest, okay? The certainty that they will be prosecuted, okay? Yung bang kakasuhan mo, the certainty that they will be convicted, okay? And they will be put in prison. Okay? So pagka nandoon na, nakakulong na, ano pa yung, ba't mo papapatayin? Nakakulong na. Parang katulad nga yung sinasabi ko sa Bernardo sa Canada, paano pa sa ilang taon na nakakulong yun doon? Hindi makakawala. Sa bansang Pilipinas, kasi ang problema ng criminal justice system, nag-uumpisa pa lang sa arrest. Kahit minsan nga yung mga inaaresto, hihingan lang ng konti, tapos pawawala na yon. Okay, perahan na. Sige, ang tawag nito, maglagay lang para ma-dismiss yung kaso. There are much more yung mga drug lords, no. Nahuhuli. Ngayon nakakatawa, sinunog, 'di ba? Yung mga ebidensya ng droga, 'di ba? Pinakita pa 'yon. Kesyo daw 'yon sinunog. Yung mga nagpasok noon, ano na nangyari doon? Yung mga hinulihan noon, ano na nangyari doon sa kaso ng mga taong 'yon, 'di ba? Ano na nangyari doon sa warehouse na kung saan natagpuan nila yung droga? Ito dapat yung mga tinitignan diyan. Hindi yung bang yung ebidensya sinunog na, kaya para wag na raw ma-recycle. Di ina-admit ninyo na pagka dinampot nire-recycle. Baka natira lang yan doon sa sa nakuha Yung sinunog hindi naman yan yung entire na sinunog. Because of the problem of our law enforcers, no? Sa mga tweet ko yun, naniniwala rin kayo na anti-poor ang death penalty? Oo. Para sa mga, mas tatamaan yung mahihirap. Oo. At parang wala silang, ang sabi ko nga ganun, parang population control na lang yan
Ganun na lang ang nangyayari, hindi tinatamaan yung mga meron, no? Ganun naman ang ano natin, yung dito lalo na maigting sa bansang Pilipinas, na criminal justice system is talagang tinatamaan lang ang mga mahihirap. Tingnan nyo, karamihan sa nakakulong mahirap. 'Di ba? Karamihan sa mga tinatamaan ng COVID. Yun na lang, mahihirap. Bakit? Wala silang pambayad na gamot and all this thing, mahirap. Kaya we will have, ngayon pala pinagdiriwang natin yung patron saint natin, si Saint Martin de Porres, no? Porres. Social justice. Sana magkaroon talaga ng tinatawag na fraternal solidarity, na talagang maayos yung system natin. Kasi hangga't hindi naayos yung sistema ang problema eh. Kaya 'di ba I have been in the prison ministry since 1976. Imagine nyo, yung problema ng congestion. 'Di ba? Congested na yung jail noon. Hanggang ngayon, we are still talking of the problem of congestion. Ano ba solusyon doon? Sinabi natin i-divert. Huwag ninyong ipasok doon sa sistema. O kaya bigyan ninyo ng good conduct time allowance. Huwag masyadong malaki yung sentensya. Pagka na-reform na, ayan, alam niya ni Rexy kung ilan yung siguro after undergoing certain kind of reformation, pwede mo nang palayain. Kasi kung ang purpose is to reform. Ba't ikukulong mo ng 20, 30 years? Katulad na lang yung asawa ni Dali, ilang taon na? 25 years. For just for santo. Diba? Ang dami nang natutunan nung taong yon. Anong inihintay pa natin para mapalaya yon? Meron naman pinalaya ng GCTA. Yan mga nakikinig po. Lalo na po yung mga lawyers. Sana naman kayo nakakita ng bansa pinalaya na pagkatapos sinabi, sumuko kayo uli. Anong pagkakasala nila? Pinalaya na nga sila. Alam niyo po ba hanggang sa ngayon nakakulong pa rin sila doon sa lugar ni Rexy, sa New Bilibid Prison. Sa medium. Di ba? Nakakulong pa rin hindi pa pinalalaya. Yung sinabi ng Supreme Court, kalampagin natin ng konti ang Supreme Court na sinabing dapat i-facilitate ang GCTA, retroactive yan, i-apply na, inaatasan ang Bureau of Correction ay facilitate ang paglaya. Di pinalaya nga. Tapos biglang pinabalik kasi nakaisip na naman ng paraan yung ibang mga hindi matino. Alam ni Rexy kung sino yung mga yon na hindi matino sa Bucor na isinama yung pangalan doon sa mga hindi naman dapat lalaya. Nadali ngayon yung mga lumalaya. Di ba? Pag nag-follow up ka ng kaso ngayon, nagtuturuan sila. Wala sa amin yan, nandun sa Bucor, dun mo sundan. Pagpunta naman ng pamilya dun sa Bucor, wala nandun sa DOJ Ano ba yan? No? Parang ping-pong. Ma'am Rexy, Sige Mike. Ma'am Rexy, kayo naman po, ano lang po masasabi nyo tungkol po dun sa mga nagaganap ngayon dito sa labas, na tuwing makakahuli po, ang lagi po nilang sinisisi ay yung mga nandoon na big time na sa Bilibid, di ba pinatay na po nila yung iba doon? Bakit hanggang ngayon yun pa rin po ang pinanggagalingan daw ng droga? Ano po masasabi niyo rito dahil kayo taga Bucor? Hindi na ako sa bureau ngayon Sige po. Ang dali-dali namang humanap ng masisisi di ba? Alam mo, because of too much congestion in the Bureau of Corrections, ang dami nangyayari dyan na hindi mo nakikita at hindi mo nalalaman kahit Correct. Diba? Ang dami. Okay. Yung sinasabi nila na death penalty should be given to drug offenders. Ako kasi I don't see any difference of drug offenses from the other offenses. Sa akin kasi, ang tignan mo talaga is yung paano ba naging root of his criminality, paano nangyari yan? That's one. And then yung sinabi ni Brother Rudy na i-reform mo rin kaya yung criminal justice system natin, example, ito unforgettable din to sa akin. Bago pa lang ako sa bago pa lang ako
bureau. Merong in-interview sa matandang lalaki, taga-probinsya, illiterate na naman. Sabi ko, ano po ang sentensya nyo? Life daw. Ano daw po ang kaso? Parang qualified theft yata. Sabi ko, qualified theft po. Illiterate ito ha. Parang siya, anong nawala po? 6 na piraso ng buko. Parang gusto ko malaglag sa upuan ko. 6 na piraso ng buko. Tapos ang sentensya niya, life. Parang gusto kong umiyak ng todo-todo. And how will he spend his life in prisons? May edad na siya, di ba? Correct. Sabi ko, ganun, oh my God. Ang Bureau of Corrections ngayon, ang tingin kasi sa kanila, ito, ulit-ulit lagi, is a political gift. Ito dapat kasi pinapatakbo ang Bureau of Corrections ng talagang nakakaintindi na professional. Professional, ganyan. Alam ang paano ang pag-i-implement ng reformation program, merong right values. Kasi kung gagawin kang political gift and then kanya-kanyang priorities yan, kanya-kanyang papatakbo ka dyan, marami na kikialam eh. I think the other directors will tell you na maraming intervention, no? So how can you focus? Like for instance ngayon, nakakaawa ang mga bilanggo ngayon dyan. 'Di ba? Congested nga, walang dalaw, 'di ba? Tapos ano yung programa sa reformation? Na stall nga ang programa ngayon sa reformation. Samantalang ito ang pinakamahalaga sa lahat. Yung pagbibigay mo ng programa para yung kanilang hindi na sila nabuburyon, hindi nakakaisip na kung ano-ano, hindi sila magrarayot. Ang sabi lang kaya nagrayot yun, wala kasing ginagawa eh. Yeah, that's true. Diba? So, I think the government should focus more on reforming the correctional institution instead of focusing on death penalty for the drug case. Ilan lang ba ang mga drug lords dyan na nakakulong? Ilan yung karamihan dyan mas nangangailangan ng mas malaking atensyon? At tama si Brother Rudy, yung mga reformed na pinalaya, bakit mo ibabalik? It's a very controversial question on. Pag ikinulong mo isang tao, halimbawa, homicide, o kaya robbery, ilang taon yan para magbago? Sabi ng isa naming volunteer noon, sabi niya, I think 5 years is enough daw. 5 years is enough for a prisoner to really realize his mistake. Kasi akala nila pag kinukulong masarap ang buhay sa kulungan. Ang pinakamahirap na mararamdaman mo sa kulungan pag nakulong ka, separation from your loved ones. Kaya sinasabi ni Dali, ang reformation will really be effective kung may suporta ang mga pamilya. Kasi basic yan, basic need of an individual. The need to love and be loved. Nanggagaling sa family. Okay. Ikukulong mo dyan ng 10, 20, 30. Wala nang connection sa pamilya. Sabi nila, sa halip na ma-reform ng todo-todo, nagde-deteriorate. Kaya sabi, dapat ang pagkakakulong dyan, may mga exceptional cases, of course, mga hanggang 5 years lang, 6, 7, hanggang ganun lang. Kasi by that time, nakakaroon na ng change ang behavior, lalo na kung maganda ang programang dinadaanan. Pero kung ikukulong mo pa siya pagkatagal-tagal, mag-imprison wise na, mag-deteriorate na, mawalan na ng hope. Sabi na, pare mga tirador, ganyan daw mga tirador eh. Bakit sila nagiging tirador? They have no more hope. No families to go home to. O dito, ang bilangguan nagiging tahanan na nila yan, nagiging bahay na nila ang bilangguan. Okay, so ang daming dapat na baguhin sa ating prison system, dapat i-reform even sa society. And then yung mga policies sa correctional institutions, sa criminal justice system, napakarami, napakalawak. Dapat baguhin at iayos. So tingin niyo po talagang hindi pa, kasi di ba ang pangalan ngayon ng Bureau is Bureau of Corrections. Ang Bureau of Prisons, nagkaroon ng change of terminology. So tingin niyo talagang nagko-correct ba talaga na ngayon ang mga inmates natin or malayo pang malayo pa? Ilan ba ang 43,000? 44,000 na yata? Almost. O baka 48 almost? I'm not sure anymore. Ilan ang reformation officers na nariyan? A mere hundreds.
Several hundreds. Nagre-reform ba ngayon ang prisons to a certain extent? Yes. Oo. Kasi marami diyang mga taong may puso, mga reformation officers, correctional officers na may puso who are really sincere in doing their jobs. And itong mga emails, they can see that. Isa nga sa nilecture ko sa kanila, the one thing that can reform them is not really the program, but it's the reformation officer. Kahit hindi kayo magsalita dyan sa mga yan, pakita nyo, example nyo, ang concern nyo sa kanila, mare-reform na yung mga yan. Yes. But you cannot reform them kung kayo mismo ang dapat i-reform. Nag-good morning yan sa'yo, pagtalikod mo, minumura ka kasi alam nila ang ginagawa mong corruption. Sabi ko nga doon sa mga nile-lecture ko. Kaya you set yourselves as examples para ma-reform yung mga yan. Very optimistic ako sa Bureau of Corrections. Very optimistic ako na talaga makakapagpabago because I have seen it happen before. O, tsaka meron ng yung Bucor Modernization Act, no? Sana ang modernize hindi lamang yung facilities or sweldo ng mga ng mga employees, kundi pati yung kanilang professionalism on how to handle yung and mga values. yung mga values nila. Ito merong nag-shoutout dito, shoutout natin, no? And there are a lot of stories of transformation among our PDLs because there are people who continue to love and believe in them. Kailangan pa rin ang patuloy na pagtaya at pag-asang na pwede silang magbago. From Gwendolyn Liano. Wow! Nagpapa-shoutout siya. Hi, Ma'am Gwen! Hi, Gwen! Tsaka hi daw, Ma'am Rexy from Attorney Iyok Abitri. Hello, Attorney. Thank you for... Hello, Attorney Iyok. Hello. Tsaka si Renz Marion ng Laguna, nakikinig din. Hi, Renz. Hello, yan. Pati si Matt Marasigan, yung seminarista. Matthew. Mabati sa ating lahat. Okay, so marami pa tayong pag-uusapan pero medyo na tayo. Yung sa death penalty, medyo ang napag-usapan pa lang natin isang aspeto, no, yung tungkol nga sa pagbibigay ng second chances. Pero Kuya Rudy, gusto ko sana mag-comment ka dito, no. Dito sa yung bawal na daw i-impose ang death penalty dahil nga meron na daw bar from international law. Hindi na pwedeng ibalik dahil nag-accede na raw tayo sa second optional protocol, no? So ano bang masasabi mo rito? Tunay ba na hindi na natin talaga pwedeng ibalik ang death penalty sa Pilipinas because of this? Oo, kasi kung ang intindi po natin, ang international commitment becomes a part of the law of the land. Pero nakalulungkot po sa present administration ngayon, hindi hindi ino-honor. All in the name of bansa natin to, tayo magpapatakbo, tayo ang gagawa ng sarili nating batas. Ganun po ngayon, kung ano ang gusto ng administrasyon ngayon ni Presidente Digong, ay siyang mangyayari. Kaya isususog nila yan. Basta sinabi ni Presidente Digong na gusto ko ng death penalty, alam naman natin ang Kongreso natin ngayon. Sa totoo lang, wala silang ginagawang hindi kagustuhan ng Presidente sa ngayon. So pero for the next, kaya nagmamadali sila . Ngayon, ano ba yung second optional protocol para sa kaalaman ng mga nakikinig? Ano ba siya? Yung second optional protocol to the International Covenant on Political Civil and Political Rights. Ay sinasabi po na ang bansa natin ay nangangako na hindi na i-impose ang parusang bitay sa anumang paraan dahil sa paniniwala natin sa kahalagahan ng buhay. Na hindi na tayo ay walang krimen na magiging bahagi ng ating saligang batas na paparusahan ng parusang bitay. At yun po yung agreean sa ilang mga bansa. Kasi ang trend po ngayon sa buong mundo ay wala ng death penalty kasi nga karamihan ay nagiging kasapi na ng Community of Nations. Yung pong recent pronouncement ng ating Santo Papa ay fraternal solidarity
ay yung po yung nilalayon na maramdaman ng buong mundo ang pagkakaisa ng sansinukob. Irregardless of yung race, irregardless of your educational attainment, kung sino ka man, and all those things, hindi distinguish. Ang pinakamalaga, lahat tayo ay connected, bahagi ng isang mundo na dapat natin pangalagaan. So, yan yung commitment, international commitment. Pero alam naman natin, itong presidente natin, hindi naniniwala dyan sa ganyan. Sasabihin niya, kung ang Bible nga, sabihin, sirain lang yung Constitution natin. Ang dami pong unconstitutional act na ginagawa. Pero meron po bang may na-question, pero ang Supreme Court naman natin sasabihin, okay lang yon. Kayo nga ang depekto. Ang depekto, yung sistema na napakahina, at the same time, hinawakan pa ng mga tao na hindi pinatutupad kung ano yung talagang pinaka-mandate nila. That is the sad reality sa ngayon, no? Pero ano ang implication nun sa international community kung sakaling labagin natin yun at ibalik natin ang death penalty? Well, meron ba mga sanctions? Yeah. O pwede silang mag-pass ng sanction. For example, yung mga produkto na pinoproduce natin na exempted sa taxes, hindi na nila exempt, no? Bilang sanction. In other words, will be sanction. Pero itong administrasyon na to, hindi mo madadaan sa ganyan. Sabi niya, di pupunta ako dun sa China, pupunta ako sa UN, o kaya tayo mismo, wag tayo umasa. 'Di ba? Parang ganun ngayon ang labanan. Kaya pinatitibay ang ugnayan sa China kasi ang China number 1 violator ng United Nations yan. Hindi niya nino-honor. Kita niyo na nga lang yung International Law of the Sea, yung UNCLOS hindi nila ino-honor 'yon. Kaya yung Western Philippine Sea, di nagtayo sila diyan. Wala silang meron bang nagawa? Wala. O ang bansang Pilipinas, biglang sasabihin nila, wala tayong magagawa kasi hindi natin kaya, gusto ba natin ng giyera. In other words, hindi lumalaban. O kaya lumalaban sa maling pamamaraan. Kaya nga, di ba, kahit yung mga aid natin sana, kamukha ngayon, may disaster. O hindi daw natin kailangan ng European aid and all those things. So, ayan. Kaya we are left on our own. Kawawa ang nakararami. So yan ang sad reality ng ating bansa sa ngayon, no? So para bang parang totoo, pwede nating erase lahat yung argumentong yan. 'Di ba? Katulad nung ginawa nga, pumunta tayo sa United Nations. Kahit itong extrajudicial killing, hanggang sa ngayon wala pang investigasyon na nangyayari. 'Di ba? Kaya, meron naman pinadala rito ang United Nations para mag-imbestiga. Wala. So, matatapos na yung term ni Digong. Hindi natin alam kung ang administrasyon na to mananatili sa kapangyarihan. Baka they will see to it na mananatili sila dyan. At yan yung nakakatakot. Yan, nakakatakot. Hindi lang ngayong 6 na taon ngayon, parang sasabihin na natin, sige, matatapos na rin lang, pabayaan na natin. Hindi po, baka sa ngayon pa lamang, yung buong system na ay nahihanda na para magpatuloy yung maling kalakaran na nangyayari sa ngayon. Kaya about time na medyo kumilos tayo. Ang usapin ng death penalty, test lang po yan Isa lang yan sa isinusulong na tinitignan, kaya ba natin gawin yan despite the fact na maraming opposition and all those things. Oppose ang simbahan, kinalaban ng simbahan. Di tumamemi naman ang ilan sa mga miyembro ng simbahan. Media, tumahimik na. Kaya saan tayo pupunta ngayon? Pati nga Facebook ngayon, di ba? Ang nangyari sa ABS-CBN, yung kanilang YouTube, hinak. Nawala sila sa ere. Kaya tayo, baka mawala ito sa ere. Hindi natin alam. Yes.
Okay, friend, meron ka bang gusto pang itanong sa ating dalawang panelists na the experts in their fields? Meron ka pang gustong Mike or Ako lang, parang Yes. parang nagre-reflect lang ako ngayon sa dami ng mga kailangan na ayusin, no? Sa ating pamahalaan, no? Pero ako gusto ko yung sinasabi ni na Ma'am Rexy tsaka ni Kuya Rudy, yung second chance, no? Na ako parang tiwala. Yun yung nakikita kong yung word na parang nire-reflect ko ngayon na hindi natin pwedeng alisin sa tao. Parang inuugnay ko siya dun sa number one objective bakit we are opposing to revive the death penalty, no? Violating the inherent dignity of the person. Yung parang realization din sa ating lahat na hindi pala nawawala yung dignidad ng tao pagka nakakommit siya ng kasalanan. Kasi tayo, medyo judgmental tayo, no? Generally speaking, ang tao, judgmental siya. So, minsan hindi pa tapos yung hearing niya, pero sa tao, na-judge na siya. So, importante na yung rehabilitation, tsaka yung binibigay na information sa loob. Kaya nga po, ako din, sa experience ko din sa prison ministry, yung mga brothers and sisters na nasa loob na napakatagal na panahon nasa loob. And then hinahanda mo, excited sila na lumabas. Pero by the time na sila palabas na ng gate, mapapatigil sila eh. Kasi meron din kaming mga hinahatid sa tahanan. And then you'll realize na after 1 month, after 2 months, nakabalik sila sa loob. Bakit? Kasi hindi na nila, they're already strangers in their own homes. Sa tagal, parang naging stranger na rin sila dun sa sarili nilang pamilya. Kaya importante din yung sinasabi po ninyo, no? Siguro sana in the future pwede maayos yung sistema. Balik tayo kay Ma'am Rexy, no? Siguro final word na rin before we, medyo 1.5 hours na tayo, no? Bilis ng oras. Siguro, ang hashtag natin is second chance, no? Pero paano kung nagkamali na naman siya? Do we give him a third, a fourth, a fifth chance? As long as he is alive, you give him a chance because as long as he is alive, he can change. People can always change. You give him an opportunity to change. Bakit ka magsasawa na bigyan siya ng pangalawa, pangatlo, pang-apat? Tama yung sinabi ni Ma'am Weng, may dignidad dyan, dapat ang irespeto ang kanyang pagiging tao, no? And just give him the opportunity and he will change, no? Ako am very optimistic person talaga pagdating dyan sa Reformation. Maraming nagbabago at maraming gusto magbago. Tulungan lang po natin sila para makapagbago sila. Everybody should help an offender so that he can change and he can become a better person once again or a good person once again. Yun lang. Ma'am, Kuya Rudy, pangalawa, pangatlo, pang-apat na pagkakataon? To infinity? Isa rin gusto kong ibato sa mga nakikinig sa atin. Yung second chance po, hindi lang para sa mga nagkamali. Sa atin din po, can we give ourselves a chance to be able to to change our mindset, give ourselves a chance to forgive, give ourselves a chance na maging mag-participate into the growth. Hindi ka dapat mag-give up. Kasi yung pagka nag-give up ka na, ayoko nang bigyan ng chance, you're giving up on yourself. Huwag niyong isipin na you're just giving up on the person. Ikaw din, you're giving up on your capacity to grow into giving yourself a chance to grow. So please don't give up, no? Don't give up on yourself. Na ako kaya kong magpatawad, kaya kong magbigay ng panibagong tsansa, kaya kong in other words, hindi lang yun sa akin. Pagka in-apply mo kasi sa sarili mo yan, may apply mo rin sa iba. Mabibigyan mo sila ng chance, no?
So, yung puno na ako. Nasagad na. O, ikaw ang nasagad. Diba? Di dapat punuan mo ang sarili mo. Huwag kang masagad. Do not empty, fill up yourself, no? Para na sa ganon, meron ka laging baon. Hindi ka nauubusan ng pasyensya, ng pagmamahal, at diyan pumapasok yung paniniwala mo sa Diyos na siyang magpupuno sa iyo, no? Papabayaan mo ang sarili mong maging instrumento ng Panginoon, no? So, yan yung aking take diyan sa pangyayaring yan. If you give a second chance to others, you're giving yourselves equally a chance. Yo, Kuya Rudy, no? Ako, salamat, no? Ate Dali, meron ka bang gustong ihabol na reaksyon bago tayo magpaalam? Yung second chance din. Kaya sa tulong ng Diyos, inayos ko yung buhay namin. Kahit mahirap, inayos ko yon. Yun yung way ko para bigyan ng second chance ang aking asawa. Na sa kanyang paglaya ay maipakita niya na ito yung pamilya ko. Ito yung second chance na ibinigay ng pamilya ko, ng mga anak ko, mga kaibigan ko. At sana ay hindi ko ito sayangin. Yun lang yung ko na napakahalaga na second chance para sa isa PDL. Ma'am Rexy. Yes, Mike. Konti lang. Ma'am Rexy, ang alam ko pag Nobyembre ay nagse-celebrate ang Bucor nitong Nobyembre. Ano naman ang nagiging aasahan naming activities ng mga kasamahan mo dyan? Ayon lang sa memory ko yun. Ang November kasi is Bucor's Foundation Day. Usually yan. Nakikita namin dyan. Actually, I don't have any idea. Yung ang nakaraan na NCCW sabi ko, meron ba kayo? Remember, I am already out of the Bucor. Sabi ko, ano ba ang activity? Reformation. Medyo postponed kasi nga daw sa pandemic. Although meron din kaunting activities, yung mga na-release, nakita ko. Kasi sa akin, mas mahalagang NCCW kaysa sa Foundation Day. Sabi ng Bucor Ay baka usually, what we do before is, pagka Foundation Day ng Bucor is, binibigyan namin ng award, ng recognition, okay, ang mga empleyado. Pero sa NCCW rin, binibigyan namin ng recognition mga NGOs, mga RVOs, have been helping us. Hopefully, gawin nila ito ngayong November, no? Gawin nila ito at i-intensify uli ang recognition program. I just hope and pray. Ayan, ngayon ding buwan na ito, Kuya Rudy at saka Ma'am Rexy, no? We are also celebrating International Restorative Justice Month. So, very timely itong pinag-uusapan natin, yung pagbibigay ng second chance. Hindi lamang nga, tama yung sabi ni Weng, hindi nga lang at saka ni Kuya Rudy, na yung second chance hindi lang para sa mga PDLs, kundi para na rin sa atin, no? Sa ating mga naglilingkod at yung mga pamilya na nasa labas. Seryosohin natin yung dahil kailangan ng ating mga kapatid na PDLs yung merong tatanggap sa kanila, no? Na sa paglabas nila. So, siguro since we're wrapping up na, gusto ko lang sanang i-quote itong yung isa sa mga kataga na binitiwan ni Mother Teresa, no? Calcutta, one of the greatest contemporary saints of our times. Sabi niya, it is not how much you do, but how much love you put into what you do that counts. So, yung effort natin on how to rehabilitate our prisoners will not be enough kung hindi makikita ng mga preso at mararamdaman yung pagmamahal yung sa ginagawa natin. So, ngayong mga panahong ito, this is really the time to give love, no? Lalo ngayon, may pandemic at nagkakagulo nga sa loob ng kulungan because walang dalaw, ganito ganyan. How can we show them that we love them, that we understand them as our brothers and sisters bilang kaibigan natin, no? Tama nga itong tema ng ating palatuntunan ito. At hindi lang siguro sa kanila, no? Siguro ngayon mga panahong ito, I would like to make this this appeal, no, in behalf of Bishop Bong Bailon, na yung kanyang
diocese is very much devastated because of what happened dito sa bagyong si Rolly. So, mga tagapakinig po, yung mga nakikinig po sa atin, baka pwede po tayo mag-extend ng konting tulong sa Bicol region, no? Because they have been so devastated. At tanggapin po nila kung ano man po yung pwede ating i-alok sa kanila, bigay, no? Makipag-ugnayan lang po kayo through Caritas, no? Caritas Manila is now organizing a fund drive or a donation drive na ibibigay sa Diocese of Legazpi, and also Caritas Philippines, no, yung NASA. So just contact them, and siguro they will really appreciate yung mga ibibigay natin sa kanila na tulong para naman maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan sa Bicol region. So, friend, I think that's all the time we have. Maraming salamat po sa ating lahat. Ma'am Rexy, thank you for accepting our invitation once again to be. Maraming salamat din sa inyong lahat. Thank you, ma'am. And Kuya Rudy, thank you for kahit short notice ay na nagpahila ka sa amin dito. Namimiss ka namin Thank you, sa sir. Oo nga. Yes. Tsaka friend, Welcome. hindi natin namalaya na oras na, no? Lag 1.5 hours tayo. But parang ang dami-dami pa nating kailangang matutunan at marinig mula sa kanila, no? So siguro in the future po, pwedeng maimbitahan namin uli kayo para sa isang makabuluhang discussion ulit. So, Ang niyo po yung susunod nating episode 2 weeks from now. Meron po tayong special guest who will who will speak about radical love. No? Siguro alam niyo na kung sino. She will be with us 2 weeks from now dito sa ating. Yes. Siguro before we end, let us end with a prayer. Pasalamat tayo, and siguro let's lift up yung mga kapatid natin na there are yung mga nagdurusa sa loob ng mga kulungan, pati na rin yung mga nasalanta ng bagyo, yung mga kaibigan natin. So, friend, can you lead us in a short prayer? Ngayong gabi. Okay, so tayo po ay manalangin at damhin natin muli ang pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Diyos sa ating puso at sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay magkaroon ng programa na ganito upang pag-usapan kung gaano kahalaga ang regalo ng buhay sa bawat isa sa amin. Sino man kami, ano man ang antas ng aming buhay, kami man ay nasa loob o nasa labas ng kulungan, pare-pareho lang na kami ay nilikha mo ayon sa iyong imahe at kagandahang loob. Maraming salamat po, Ama, sa binibigay mong second chances. Hindi lang po sa lahat ng mga pagkakasala, sa mga pagkulang namin, kung hindi sa second chances na kami ay makapagbago, Panginoon. At tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga kapatid namin na nasa loob ng kanilang mga ng kanya-kanyang mga selda, Panginoon, naway bigyan mo ng kalakasan na sila ay makapagbago upang sa paglabas nila sila ay mas maging mabuti. Katulad namin, Panginoon, kung paano din kami nagkakaroon ng pagkakataon na maging mabuti araw-araw. Salamat po at patawaran mo kami sa aming mga kasalanan. Sa oras na ito, kami ay nagdarasal para sa aming mga kapatid na nasalanta ng bagyo, naway bigyan mo sila ng kalakasan at magpadala ka ng mga tao na tutulong na maging bukas sa kanilang puso at ang kanilang mga palad para silang maging kamay mo, Panginoon, upang makatulong sa aming mga kapatid na nangangailangan ngayon. Naway bigyan mo sila ng kalakasan na maitawid nila ang pagsubok na ito. Maraming salamat po, and just continue to be with us, O Lord, and continue to protect us, grant us good health, and protect us from all harm. And we ask this through Christ our Lord. Amen. 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 Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat Amen. po Thank sa you. ating mga Thank you, bisita. ma'am. Salamat po sa inyo Salamat. lahat, Ate Dali, Kuya Mike, at sa ating mga resource persons ngayong gabi. Salamat ng Okay, so Thank you. ito na lang po ang ating programa. Narito ako,
kaibigan mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Thank you sa lahat ng nanonood. Bye-bye. Bye. Isang tawag mo lang, ako agad ay nariyan at handang bigyan ng kulay ang mundo mong wala